dito sa Japan, pagbukas ng bagong taon ay ito po yung ginagawa ng mga Hapon. Ay hello, minasan, konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Bago po ang lahat, itong mini vlog namin ay noong January 3, 2025. Alas 3 po ng hapon, ay meron po kaming pupuntahan ni Kenshin. Pupunta po kami dun sa kaibigan ko dahil gusto po makipaglaro ni Kenshin dun sa anak niya. Pero sa mga oras na to mga auntie, ay naglalakad na po kami pa uwi ng bahay. Alas 4 po kasi ng hapon, ay uwi po si Hapon, galing naman ng trabaho. Kaya pagkatapos po ng 30 minutes sa pagkikipaglaro ni Kenshin, ay umuwi na rin kami kaagad ng bahay. Naglakad na lang po kami ni Kenshin mga auntie dahil malapit lang naman. Katapos po ng ilang minutong paglalakad, ay nakarating na rin po kami dito sa bahay. Saktong-sakto naman po mga auntie na dumating na rin po si uncle niyong Hapon. Nagyaya nga siya na pumunta kami ng shrine. Pagkatapos niyang magbihis, ay nagbiyahe na kami kaagad. Malapit lang po yung shrine dito sa amin. Kaya kapag meron po tayong sasakyan, ay makakarating po tayo kaagad. Katapos po ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na nga po tayo dito kasama po ang mga binan kong Hapon. Nag-park lang po kami ng sasakyan. Tapos maglalakad na po tayo papunta naman ng shrine. Tuwing bagong taon, ay ito po yung ginagawa ng mga Hapon. Pupunta po sila ng shrine. Ang tawag po ng mga Hapon dito ay Hatsumode. Dahil meron pong pasok si uncle yung Hapon nung January 1, kaya hindi po kami nakapunta. Wala din pong nagayasumi yung asawa ko dahil bus driver po yung trabaho niya. Punta po namin dito, meron din mga street foods ang nagbibenta. Syempre, hindi mo na kami bibili mga auntie pagkatapos na namin magdasal. Si Kenshin naman ay tuwang-tuwa po dahil nakita niya si Doraemon. Pagkatapos naming magdasal, ay bibili daw po si uncle yung Hapon ng pangontra sa mga masasama. Japanese po yung asawa ko at saka yung mga binan ko, kaya nirerespeto ko po yung relihiyon nila. Ito nga po yung binili ng asawa ko, yung bala ng pamana. Kakoy dyan. Sabi nga po ni Hapon mga auntie, yan nga daw po ay pangontra sa mga masasama. Kagaya ng masamang espiritu o kaya naman po pantaboy ng malas. Pagkatapos naming magdasal, ay bibili naman po kami ng pagkain. Saktong-sakto nga po mga auntie dahil meron pa mga bukas. Mayat-maya lang po kasi ay magsasara na po sila. Ito yung unang binili ng asawa ko, potato fry. Tapos bumili din po si uncle yung Hapon ng pusit na malaki. Dito po kami kakain mga auntie, dito sa may nagbabaga. Saktong-sakto dahil malamig po ang panahon ngayon kaya kailangan natin magpainit. Kaya bumili din po si uncle yung Hapon ng soup. Tonjiru. Dito muna kami pupwesto habang humihigop po kami ng mainit na soup. Okay, see? Matakay na. Si father-in-law naman meron siyang gustong orderin kaso nga lang ubos na. Kaya ang sabi niya ay wag na lang daw namin siyang bilhan. Ito pong sabaw na hinihigop namin, ang tawag nila dito ay tonjiru. First time ko lang po makahigop ng ganito mga auntie, napakasarap pala. Meron tong karne, gulay, para pong misoshiru. Forward na nga po tayo mga auntie, pag uwi naman po namin ng bahay ay kakain na po kami ng hapunan. Kanina pagkatapos po namin dun sa shrine ay nagpunta muna kami ng supermarket. Nagsikaso na kami ng binan kong babae at para makakain na din po kami. Ito nga po yung dinner namin, meron ding kani. Ito pa nga po yung nabili ni uncle yung Hapon nung New Year. Tapos kanina nung nag-grocery po kami, bumili po yung binan kong babae ng chicken at saka ng nugget. Binili nga daw niya ito para sa amin ni Kenshin. Mga binan ko nga po pala ay hindi sila kumakain ng manok. Medyo maselan po sila sa pagkain, kaya mas gusto po nila ng isda kaysa sa karne. Kumakain po sila ng beef at pork, kaso nga lang konti lang. Hindi rin po sila mahilig sa mga mantika. Mahilig po sila sa skimono o yung mga pickles at saka po yung mga hilaw na isda. Kaya siguro kahit matanda na po sila ay napakalakas pa nila mga auntie. Dahil din siguro yon sa mga kinakain nila. Lang po, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and thank you thank you for watching. Maraming salamat po. Maraming salamat po.